Hi, welcome to another video. This is lecture video number 3 for module 3. So in this module, we'll discuss the neural conduction and synaptic transmission. Now, sa previous module natin, diniscuss natin doon ang functions and different parts of the brain and also the nervous system. In this module, we will discuss the neural conduction and synaptic transmission. So meaning, pag-usapan natin in this module ay kung paano nagtatransmit ng signal ang neurons sa nervous system. So this is the overview of the module. We will explore how neurons in the human body send and receives the neural signal. So neural signal, ito yung mga biochemical messages na nagta-travel sa buong nervous system. So kung naging estudyante ko kayo nung Introduction to Psychology subject, ay ating na-discuss na to dun sa klase. Pero ulitin natin to dahil part siya ng ating discussion sa biopsychology. So upon completion of this module, you will learn and understand how neurons generate and affects behavior. Generate a signal and how it affects behavior. So basically, meron tayong dalawang objectives. The first one is to explain how neurons in the body generate and transmit biochemical signal. And the second one is to explain the possible effect of neural activities in human behavior. So, ito na yung parang nag-dive na tayo dun sa physical o dun sa internal parts ng brain or nervous system para intindihin ang behavior. Okay. So, sa discussion din last module, napag-usapan natin doon ang functions ng brain, iba't ibang parts ng brain. Dito naman ay sa neuron tayo mag-focus. So, ang brain, as you know, ay binubuo ng about 10% neurons and 90% glial cells. Okay? So, ano ang functions ng neuron? So, ang neuron plus ang nagtatransmit ng signal. No? So, siya nasa kanya nanggagaling ang mga reactions. Kung titignan mo nga, ang behavior ay sa mga paliwanag ay yung interactions ng bawat neuron sa nervous system. Okay? So, ano nga ba ang nangyayari sa loob ng neurons, ng brain? Okay. So, ito yung book ni Pinel. Nasa chapter 4 tayo, Neural Conduction and Synaptic Transmission. Now, kung titignan natin yung module, nag-start tayo dito sa resting membrane potential. So, ang neuron ay mga maliliit na cells yan sa brain or sa nervous system kung saan natawag sila mga special, no? Kasi ibang klase itong mga cells na to. Hindi katulad ng mga karamihang cells sa katawan. Itong neurons kasi may special function na sa kanila lang nakikita. So, sabi dito, it is composed of neurons. Ito yung brain, no? Or nervous system. The neurons are responsible in sending and receiving signals from and to different parts of the body. Then, the pain, for instance, so ito yung mga diniscuss natin dun sa Introduction to Psychology, na ang brain ay taga-interpret ng signal, ng biochemical signal mula sa iba't ibang parts ng katawan. So, for instance, kung natusok yung paa mo, saka mo lang maramdaman ang sakit if nakarating doon ang signal. Okay? Kung hindi nakarating doon ang signal, so walang interpret ang brain. So, therefore, hindi mo maramdaman ang sakit. So, therefore, class, ang pain ay product siya, outcome or result ng interpretation ng brain. Okay? So, so sabi dito, without the signal, the brain interprets nothing. So, wala kang maramdaman. Now, bago yan, natin pag-usapan yung transmission, importanteng maintindihan natin ano ba ang nature
ng neuron. So, ang neuron ay, sabi ko kanina, ay mga maliliit na cells yan, no, sa brain. Sila ay nakalutang. So, nakalutang yan sa parang mga mucus na substance. Yan, sobrang dami ng mga yan, hindi mo yan nabibilang. Pero ang estimate nga is 10% lang ng brain ay binubuo ng neurons. Now, may dalawang state ang neuron. Ang neuron ay pwedeng nasa resting potential or nasa action potential siya. So, yun yung pag-usapan natin in this module. Pero bago yun, dito muna tayo sa resting membrane potential. Resting membrane potential, ito yung kumbaga nasa external part ng nasa membrane ng neuron. Wala pa sa loob, no? So, the resting potential happens when the neuron is resting or neutral or neural activities or no neural activities are happening. So, ang neuron kasi pwede siyang maging active, pwede siyang maging parang passive siya. Kumbaga, relax, walang nangyayari, walang activity. So, ang neuron niyan ay nasa resting potential. Kapag ka nagkaroon ng neural transmission o yung paglipat ng biochemical signal from one neuron to another, yan ay tatawagin nating action potential. Pero kung paano nangyari yan, ang action potential, yan ang ating i-discuss later on. Okay, so kapag ang neuron ay nasa resting potential, meaning parang nakatambay lang siya, no? Wala pa siyang activity. So basically, ang kanyang charge or ang kanyang charge is negative 70 millivolts. So ito yung sinasabing charge niya or yung ano bang tawag dito, yung electrical charge kapag ang neuron ay nasa resting potential. So negative. And then tinatawag siyang polarized, meaning that it carries a charge. Yung charge niya is negative 70 millivolts. Pero ano nga ba ang dahilan? Bakit siya nagkakaroon ng resting potential? Or ano yung mga dahilan ng pagkakaroon ng resting potential? Merong apat or mga forces or mga basis of resting potential. Marami actually ito, pero ang binanggit lang dito is dalawa, yung random motion and electrostatic pressure. So random motion, nangyayari to kapag yung mga ions kasi, when you say ions, ito yung mga particles na may mga charges, may mga charge sila, either negative or positive. So, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng resting potential, ibig sabihin na balance, wala siyang activity, no? Ay first, etong random motion. So, ions or particles tend to move and stay together. Etong random motion kasi, yung mga particles ay hindi sila nagstay sa isang place lang. So, meron silang parang palipat-lipat sila. Now, etong mga ions na to ay pupunta dun sa less populated na area. So, ibig sabihin, kung itong area na to is punong dami ng mga particles dito, magta-travel sila, pupunta sila dun sa area kung saan less ang mga particles. Regardless kung ano yun. Kung chloride ba yun, potassium, or sodium. So, yun yung principle niya. Random motion. Another one is electrostatic pressure. Ions with similar charges repel, the ions with opposite charges attract. So, isa sa mga dahilan din ng pagkakaroon ng resting potential ay yung pagkakaroon ng iba't ibang or mga contrasting charges ng ions. So, alam naman natin sa chemistry, no, yung dalawang particles kapag pareho ng charge ay magre-repel sila, hindi sila mag-a-attract. So, kaya nagkakaroon ng equilibrium yung distribution ng ions dun sa labas ng neuron during resting potential. Okay. Samantala, nagkakaroon din ng uneven distribution of ions sa labas ng or kahit sa loob ng neuron. Yan ay dahil sa selective permeability. So, ibig sabihin, selective lang ang makakapasok sa neuron. Okay? Yung neuron kasi, during resting potential, marami sa loob niyan ay mga protein. And then, may mga pakunti-kunting potassium sa loob.
Now, yung ibang sodium at chloride na ions, hindi sila nakapasok sa loob dahil hindi sila makakadaan dun sa parang pinakapintuan ng neuron. Kasi, nakasara ito. Nakasara kasi ang neuron, yung mga chambers niya, during resting potential. So, kung naalala niyo yung mga discussions natin sa introduction to psychology, na yung example natin doon na laro ng NBA Finals, gaganapin sa gym, sa Sphere. Now, yung mga fans na nasa labas dahil hindi pa naman nagbukas ang laro, hindi pa nag-start, nakasarado pa ang gate. So, therefore, yung mga fans na gustong pumasok, hindi nakakapasok. Doon lang muna sila sa labas. So, yung mga fans na yon ay katulad din ng mga ions. Katulad ng chloride at sodium na nasa labas muna ng uh, neuron during resting potential. Hindi sila makakapasok. Ang makakapasok lang doon ay yung potassium. Dahil yung potassium ay maliit lang siya. Nakakalusot siya. No? So, yun yung tinatawag na selective permeability. And then, the second one is yung sodium-potassium pumps. So, parang isa siyang mechanism kung saan naglalabas ng sodium at papasok naman yung potassium sa loob ng neuron. So, para siyang pump nga. Naglalabas ng certain number of sodium ions, and then papalitan niya ng certain amount of potassium ions naman. So, sa ganung paraan, nagkakaroon ng uneven distribution ng ions sa loob at labas ng neuron. Okay. Next, ions contributing to resting potential. Na nabanggit natin kanina, iba't ibang klaseng ions or mga charged particles. So, ito sila. Sodium, chloride, potassium, and the protein. Na remember class, ang protein ang pinakamalaki sa apat na to, kaya ang protein ay kahit anong gawin niya, hindi siya makakalabas sa neuron. Doon lang siya palagi sa neuron. Kasi nga, masyado siyang malaki. Hindi siya makalusot palabas. Okay? Okay. Wait lang, tingnan natin. So, ito yung sinasabi kanina. Sodium-potassium pump. So, papasok ng dalawang potassium, lalabas naman yung tatlong sodium. Okay? So, ganoon din yung chloride. Ang chloride ay hindi siya even ang distribution. No? Mayroon sa konti sa loob at sa labas. Kaya during resting potential, pala, by the way, ang loob ng neuron ay generally negatively charged siya. Bakit negative charge? Kasi mas marami doon ang protein ions. Ang protein ay negative ang charge niya, kaya ang neuron, during resting potential, negatively charged ang kanyang loob. So, kaya nga, ang magiging charge niya doon is negative 70 millivolts. Kaya negative yan kasi mas maraming ang protein ions sa loob ng neuron. Okay. So, the neuron at rest. During resting potential, the ions such as potassium and chloride move in and out through ion-specific channels. But only ion that does not move at all is the protein kasi nga mas malaki siya. Okay. Tingnan natin yung book ni Pinel. So, generation and conduction of postsynaptic potentials. Now, kapag ang neuron nag-fire siya, so nagkakaroon ng activity ang neuron, ibig sabihin may firing, ibig sabihin may activity. Kanina resting siya, walang activity. Kapag may pumasok na strong stimulation, strong signal, magkakaroon siya ng activity ngayon, yung tinatawag na action potential. During action potential or yung firing ng neuron, maglalabas siya ng neurotransmitters. So, ganito kasi siya. Ganito yung neuron. Now, kung magkakaroon dito ng signal, sobrang lakas sa signal, pumasok dito, at ito ay magpa-fire, ibig sabihin, nagkakaroon ng action potential, yung signal yan ay magta-travel mula dito papunta dito sa dulo ng neuron. Etong neuron na to, parang dulo niya, nandito yung mga neurotransmitters. Okay? Yung mga neurotransmitters, kung saan, once na makarating doon ang signal, ay lalabas yun. Okay? Wait lang, papakita ko sa inyo yung sura ng
action potential. Yung um, neurotransmitter. So ganito siya, merong mga nakatambay dito no, sa labas, sa loob ng dulo ng axon. So dendrite, yung mga terminal button ang tawag nila dito. Na once nagkaroon ng action potential, eto, magbubukas itong mga part na to, and then lalabas yung mga neurotransmitters dyan. Okay? So, paglabas nung neurotransmitters, balik tayo. Oh, ito na. So, pag nagkaroon ng action potential, lumabas nga yung neurotransmitters. Ang neurotransmitters ay merong dalawang possible effect doon sa postsynaptic neuron or yung mga receiver. So, postsynaptic neuron ay yung mga neuron na nandito sa dulo ng presynaptic neuron. So, kung ang signal ay nanggagaling dito nagkaroon ng firing, lalabas siya dito. So, itong pinanggalingan ng signal na to ng neuron ay tinatawag siyang presynaptic neuron. Yung mga susunod na neuron dito na magre-receive ng signal o ng neurotransmitter, yun yung mga tinatawag na postsynaptic neuron. Now, ang neurotransmitter ay merong dalawang effect doon sa postsynaptic neuron. Maaring ang postsynaptic neuron ay magkakaroon ng ma-excite siya or magkakaroon siya ng activity, ibig sabihin na-excite or na-activate. Kapag na-activate siya, ang tawag doon is excitatory effect or excitatory yung effect ng neurotransmitter doon sa postsynaptic neuron. Or, ito yun pala, magiging, saan na ako? Or magiging depolarized. So, pag sinabing depolarized, unti-unting decrease o nagde-decrease yung kanyang negative charge. So, pagka ganun kasi, ang neuron ay papunta na dun sa positive. Ba, kung negative 70 yun, resting potential, na-activate siya nung firing ng isang neuron dito, yung neurotransmitter na pumasok dito sa second or postsynaptic neuron, kung ang effect niya, kung na-stimulate niya itong postsynaptic neuron, ang effect niya dito is excitatory. Okay? Pag excitatory, ibig sabihin na depolarize itong postsynaptic neuron. Depolarization means na ang charge nito ay papunta sa positive. Okay? Depolarization. So, pagka ganun, kapag umangat siya ng ganun, dito yung mga positive na sa scale, kapag ganun, ibig sabihin ready siya. Pwede siyang magkaroon ng firing or action potential ulit. Yung sumunod na neuron. Kung ang effect niya is hyperpolarization, so ito yun, hyperpolarization, ibig sabihin yan, pinapan-negative pa niya ang dati ng negative na neuron. So, ang effect ng neurotransmitter kung hyperpolarization is nagiging mas negative pa ang neuron. So, anong mangyayari pag mas naging negative? Ibig sabihin ng nun na mawawalan ng kakayahan ang neuron na mag-fire o magkaroon ng action potential. Kaya nga, ang tawag dito sa hyperpolarization na to is inhibitory. Okay? So, dalawa yan. Either excitatory ang effect or inhibitory. So, hyperpolarized, increase the resting potential from negative 70 to negative 72 millivolts, for example, sabi niya dyan. So, postsynaptic depolarization are called excitatory postsynaptic potentials or EPS-PS. And then, yun na bang inhibitory, sabihin, naging mas negative pa ang neuron, ay tinatawag siyang inhibitory postsynaptic potentials or IPSP. Okay. Now, remember class na itong dalawa na EPSP and IPSP ay mga graded responses. So, ibig sabihin, habang lumalayo ito, ay humihina. Okay? So, depende daw yan
sa effect ng neurotransmitter. Sabi dito, this means that the amplitudes of EPS-PS and IPSP are proportional to the intensity of the signals that elicit them. Weak signals elicit small postsynaptic potentials and strong signals elicit large ones. So tandaan nyo ito ha, kasi mamaya sa action potential, iba naman yun. So, ibig sabihin, dito sa excitatory or inhibitory potentials, kapag mahina ang signal, mahina din ang effect niya dito. Kapag malakas ang signal, malakas din ang effect niya. So, kapag ang effect ng neurotransmitter is inhibitory at masyado siyang malakas, ibig sabihin mas magiging negative pa ang postsynaptic neuron. Pero kung ang effect niya is excitatory at malakas, okay, lalayo yan, papataas yun. So, magiging positive siya. So, mas may kakayahan siya ngayon na mag-fire yung postsynaptic neuron. Okay? So, yun yung tandaan. And then, also, second, ang APSP and IPSP ay decremental. So, habang lumalayo ito, sa pinanggalingan ng signal ay humihina siya. An example ito, an example ay sound. Iba yung sound. Kapag sumigaw ka, hindi ka gaanong maririnig ng tao dun sa mas malayo. Malinaw ang sigaw mo or naririnig mo yung sumisigaw kapag ikaw ay nasa malapit. Dahil ang sound, habang lumalayo ay humihina siya. So, ganun din ang EPSP and IPSP. Okay. Next. Integration of postsynaptic potentials and generation of action potentials. So, yung neuron kasi, bago pa magkaroon ng action potential, ang ginagawa niya is inihintay niya muna na magkaroon ng sapat na signal, sapat na stimulation para ma-reach niya yung tinatawag na threshold of excitation para magkaroon siya ng action potential. So, eto, ang threshold of excitation usually ay negative 65 MB pataas. So, negative 70, negative 65. So, umangat siya ng konti. So, yun ay pwede na siyang mag-fire. Ibig sabihin, pwede na magkaroon ng action potential ngayon. Etong action potential na sinasabi, ito yung massive, no? But momentary, lasting for 1 millisecond, reversal of membrane potential from about negative 70 millivolts to positive 50 millivolts. Na-remember kanina, during resting potential, ang neuron ay meron siyang negative 70 millivolts na charge. During action potential, kaya tinatawag siyang reverse. Dahil dito, nagkakaroon ngayon ng pagbaliktad, pag-reverse ng charge. So, kanina negative during resting potential. Pagdating ng action potential, naging positive ngayon ang loob ng neuron. Now, bakit ganun? Remember kanina sa example natin, yung mga fans na nag-aabang sa Sphere na magbubukas ang laro ng NBA Finals. Hindi yan nakapasok sila. Na-remember, yung mga fans na yun ay karamihan sa kanila ay mga sodium and chloride, mga negatively charged particles. Noong nag-start ang laro, ibig sabihin, nag-action potential niya, may sapat na signal. Nung nag-start ang laro, nagbukas ang gate, pumasok silang lahat. Okay, so since marami na mga positively charged ions na pumasok sa loob, so nagiging positive ngayon ang loob ng neuron. Okay. And then, dahil momentary siya, mabilis lang, hindi nagtatagal, magsasara din siya ulit. So pag nagsara ulit yan, lalabas ulit yung mga pumasok kanina ng mga ions. Okay? Then, isa pa sa dapat tandaan, ang action potential ay all or none responses. So, hindi katulad ng EPSP and IPSP na kung saan mahina ang signal, mahina din na potential. Dito, hindi ganon. Hinihintay lang niya na once umabot sa threshold of excitation, yung signal, ibig sabihin nagkaroon ng sapat na signal, automatic yan, equal or uniform yung bilis niya, yung kanyang pag-burst ng action potential. Hindi siya graded. Okay? Kung ano yung bilis niya, tuloy-tuloy yan hanggang sa dulo ng neuron. Okay. So,
Sana tayo. Okay. So, balikan natin yung sinabi ko kanina na ang neuron, since hindi naman lahat ng signal ay mataas or malakas, ang ginagawa niya, class, ay nag-iipon siya. Iniipon niya. Okay? Halimbawa, ito. Excitatory synapse. So, ibig sabihin, meron ditong signal na papuntang na excitatory ang effect niya. So, nagiging parang na-activate niya itong postsynaptic neuron. Ang problema, meron din ditong mga inhibitory synapse or yung mga inhibitory yung effect. So, ibig sabihin, yung iba dyan ay nag-depolarize. Itong excitatory, ito yung na-depolarize yung postsynaptic neuron. Itong inhibitory naman ay naging hyperpolarize yung neuron. Mas naging negative pa. Na ang ginagawa ng neuron ay sinasum niya to lahat. Ina-add niya to lahat. So, excitatory plus inhibitory, magmamayos yan, yung pinaka-sum niya, yung matitira doon, yung sum ng negative plus positive, yung excitatory plus inhibitory, yun ang titignan, yun ang magiging sukatan kung magpa-fire ba, magkakaroon ba ng action potential ang neuron o hindi. Now, kung yung sum nun ay hindi umabot sa at least 65 millivolts, yung kaninang sinabi natin, ito, negative 65 millivolts at least. Pag hindi siya umabot doon, ibig sabihin walang action potential na mangyayari. Okay? So, tingnan natin to. Nagkaroon ng stimulation, no? Sa A, nagkaroon ng stimulation from negative 70, umangat siya hanggang negative 72 yata ito. So, sa B, ni-stimulate siya. Then, sa C, itong pinag-add A and B, pag pinag-add mo silang dalawa, mas malakas. Kasi kung titignan natin to, pareho sila excitatory yung effect. Kasi tumataas, nag-depolarize yung neuron. So yung may signal na stimulate ang postsynaptic neuron, ito naging effect niya. This is an excitatory effect kasi nag-depolarize or papunta sa positive. Yung pangalawa naman na signal, ganun din. So kung i-add yan ng neuron, okay, by the way, ang tawag dyan is integration. So may dalawang integration kasi, merong spatial summation and temporal summation. Yung spatial summation, yun yung ina-add ng neurons yung lahat ng signal mula dito sa iba't ibang parts niya. Ina-add niya yun, katulad dito. Now, kung i-add daw niya yung signal A at signal B, eto maging result niya. No? Okay? And then, dito naman sa C and D, kung makikita nyo, ito yung dalawang inhibitory naman. So, naging hyperpolarize ang neuron. Kung makikita nyo, mas nagiging negative pa yung charging. So, pag pinagsama niya yan, so, mas bumaba siya, mas naging negative pa. So, therefore, yung dalawang signal na yan, pag pinagsama, ang neuron ay nagiging hyperpolarized. So, kung ang neuron ay na hyperpolarized, mahirap o hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon o hindi sapat yun o hindi niya kayang magkaroon ng action potential kasi hindi na niya na-reach yung minimum requirement na at least negative 65 millivolts. Okay, so yun yung action potential. Okay. Now, gusto kong dumiretso sa gusto kong i-discuss muna yung nahirap ko lang whiteboard kasi nasanay tayo sa whiteboard. Balikan ko na lang yung neuron kanina sa taas. Ito. Okay, so nung nagkaroon ng action potential, itong mga to, nagbukas yung mga chamber dito, yung mga pinto na yan. So, papasok ngayon itong mga chloride, itong sodium na positive and chloride negative, papasok dito sa loob. Then, after ng action potential, dahil mabilis lang yan, magsasara to, lalabas sila ulit. Lalabas. Nga pagdating dito sa dulo ng signal, nakarating dito ang signal ng action potential, magbubukas itong dulo na to. So pag bukas yan, ang lalabas dyan ay mga neurotransmitter. Mga neurotransmitter, lulutang yan dito sa synapse, and then i-absorb siya ng mga sumunod na neuron, yung mga postsynaptic neurons. Doon ulit, magkakaroon yan ng depende sa effect niya doon sa postsynaptic neuron, excitatory ba yan or inhibitory. And then,
Pero, hindi naman lahat ng neurons ng neurotransmitters ay ma-absorb ng postsynaptic neuron. So, merong hindi yan, may hindi nakukuha. Mayroong naiiwan dun sa synapse. By the way, yung synapse, yun yung area, yun yung space between two neurons. So, ito yung dulo ng isang neuron, presynaptic neuron. Ito yung postsynaptic neuron. Hindi sila magkadugtong kasi nakaganon lang sila. Ito yung mga dendrites ng bawat isa. So, pag lumabas ang neurotransmitter dito, lulutang dito sa synapse. Yung area na to ay tinatawag na synapse. Lulutang dyan, either i-absorb itong mga neurotransmitters ng postsynaptic neuron or manatili sila doon sa synapse. Now, ang problem doon, kapag nandun sila sa synapse, masyadong crowded kung magkakaroon ng second or susunod na action potential. Kaya ang mangyayari, kapag hindi yon na-absorb ng postsynaptic neuron, yung neurotransmitters doon sa synapse, ang gagawin ay kukunin siya ng presynaptic neuron. So, i-reabsorb siya. Yung tinatawag na reuptake process. Kukunin siya ulit. And then, aside from reuptake, meron ding yung enzymes, no? Yung enzymatic degradation. Ibig sabihin, pupunta yung mga enzymes doon sa synapse, parang magdadala para silang mga janitor. Kukolektahin nila yung mga neurotransmitters na doon, ililigpit nila, and then i-recycle nila into neurotransmitter ulit. So, yun yung enzymatic degradation. Now, after ng firing, after ng action potential, ang neuron ay hindi siya agad-agad pwedeng magkaroon ng second action potential. May time interval siya, no? Yung tinatawag na refractory periods. So, ito yung mga time kung saan hindi pwede siyang magkaroon ng action potential. For example, pag absolute yan, refractory period, hindi siya magkakaroon ng action potential. Pero kung kasi hindi siya kailangan niya kasi hindi siya kailangan mabawasan yung possibility na magkaroon ng reverse action potential. So hindi pwede yung kung nag-action potential dito pag ganun, magkakaroon ng action potential dito pag ganun. So para maiwasan yun, nagkakaroon ng refractory periods muna na hindi walang kakayahan ng neuron na mag-fire ulit a certain amount or time interval. Then, aside from absolute refractory period, may tinatawag din na relative refractory period. So, during which it is possible to fire the neuron again, but only by applying higher than normal levels of stimulation. So, dito sa relative refractory period, ang neuron ay may kakayahan na siyang mag-fire or magkakaroon ng action potential ulit. Pero, nangailangan siya ng mas malakas na signal. Okay? Para magkaroon siya ng action potential. Okay, so yun yung transfer ng pag-transmit ng signal. So ito ay isang magandang example. So pinagsama-sama niya yung mga signal na yan, nagkaroon ng action potential dito, dulo-diretso sa dulo. The arrival of action potential at the terminal button triggers exocytosis. So itong exocytosis, ito yung process ng paglabas ng neurotransmitter. Okay? So when you say exocytosis, ibig sabihin nun, yun yung paglabas ng neurotransmitters mula dito sa postsynaptic neuron or terminal button. Okay. Ano po ba? Okay, so balikan natin yung module. Diretso ko na yung discussion. So ito yun, relative. Now, anong pinagkaiba ng PSP or postsynaptic potential sa action potential? So tingnan natin yung pinagkaiba nila. Ang EPSP, yung excitatory postsynaptic potential, and IPSP or inhibitory postsynaptic potential ay yung dalawa na yan ay mga decremental. Ibig sabihin, habang lumalayo siya
yung signal, papahina or nawawala. Mabilis yung signal. So, mabilis lang. Then, passive. Hindi niya kailangan ng energy. Walang energy. Then, ang action potential naman ay non-decremental. Ibig sabihin nito, kung gaano kabilis, kung ano yung intensity niya mula sa umpisa hanggang dulo yan ng neuron, ay ganun yung lakas niya. So, hindi nagbabago. Hindi katulad dito na habang lumalayo ay humihina. Gusto ko ding bigyan din yung action potential class. Yung example dito is yung tinatawag nilang all or none response or all or none yung action potential. So para siyang switch ng ilaw, no? Pagka i-click mo siya, mahina man or malakas yung pagkakapindot mo, pareho lang yung intensity ng ilaw. Okay? Ganon din sa baril. Yung pag kinalabit mo yung baril, once na umabot siya, once na napitik mo yung pin, yung force ay enough para pumalo yung pin doon sa bala, puputok yung baril. Regardless kung malakas yung pagkakalabit mo or mahina lang. So, ganun ang action potential. Walang mahina sa kanya. Uniform yung intensity niya. Then, conducted more slowly than PSP. Passive and active. So, pwede siyang gumamit ng ATP, isang energy to, or pwede ring wala. Okay, so saan nga ba ginagawa ang neurotransmitter? So, mga neurotransmitters daw, yung mga small, ay ginagawa sila, sinetesynthesize dun sa terminal button. So, sa dulo ng neuron. So, dito siya ginagawa. So, yung mga maliliit. Yung mga malalaki daw ay nasa cell body or sa soma. So, walang soma dito. Soma or yung body. So, parang dito. Dito siya ginagawa. Okay? Okay. So, ano ang application nito dun sa totoong buhay? Ito yung neurotransmitter molecule and transporter. So, yun yung process ng reuptake and degradation. Now, yung mga gamot, halimbawa yung mga antidepressant, mga sikat na antidepressant, ang ginagawa lang naman ng mga yan ay either i-block or palakasin yung or i-activate yung neuron. So, kung ang gamot ay inhibitory ang effect niya, so therefore, ang goal niya is pigilan ang pag-function ng neuron or certain part ng brain, yung mga neurons na yon. So, yun yung ginagawa. Ano po ba? Yung example ko nun dun sa Introduction to Psychology, yung GABA, isang neurotransmitter siya, yung gamma-aminobutyric acid, kung saan ang effect niya sa brain ay inhibitory. Okay? So, since inhibitory ang effect niya, at kapag ano ba yung kuhan ko nun? Example, yung alak. No? So, yung alak, kapag nakainom ka ng marami, nalalasing ka na, hindi ka na gaanong nakapag-isip na maayos, madaldal ka na, nagbago ni behavior mo, hindi naman ganun ka kapag normal. So, ang dahilan nun ay dahil yung alak, ang effect niya sa brain ay inhibitory din. Since inhibitory ang effect niya, remember na meron ng dating inhibitory doon na neurotransmitter, yung GABA. Nagsama silang dalawa, kaya nga nahihirapan kang maglakad, kaya nga madaldal ka na, hindi mo na control yung gaano yung mga kilos mo. Okay? Ang tanong, sir, nakakalimot ba ang tao kapag nalasing? Hindi ko alam, pero ako kasi pag nakainom ay noon, nung umiinom pa ako, hindi naman ako nakakalimot ng mga pinagsasabi ko or yung mga ginawa ko nung lasing ako. Hindi ko alam kung totoo yun na nakakalimot kapag ka nalasing. Okay? Siguro sa may mga utang, yung kainuman niya ay inutangan niya, matagal na hindi pa niya binayaran, baka nga nakalimutan niya. Hindi ko alam, no? Okay.
Ano pa ba? Itong acetylcholine ay, ang effect nito ay nagkakaroon ng contraction yung muscle nito. And then, kung naalala nyo yung example natin dito, yung Black Widow na gagamba. So, ang Black Widow kasi, meron siyang substance, poisonous siya na kapag na-inject yun sa katawan ay manginginig din yung muscle. So, dahil nandito ba example na yun? Wala. Iba kasi yung book ng Intro to Psychology. Okay. I hope ay nasundan nyo ako. Mabilis na ako mag-discuss dahil nasa book naman yan. And then, alam ko naman na pinag-aralan natin ito nung Introduction to Psychology. Okay. So, ito ang 7 steps in neurotransmitter action. So, the first one, molecules are synthesized from precursors under the influence of enzymes. So, ito yun. Then, number 2, molecules are stored in vesicles. Yung parang plastic. So, pinapackage na siya. 3, neurotransmitter molecules that leak from the vesicles are destroyed by enzymes. So, yung mga neurotransmitters na parang nabutas yung vesicle nila, nakalabas, destroy sila ng enzyme. 4, action potentials cause vesicle to fuse with the presynaptic membrane and release their neurotransmitter molecules into the synapse. So, pagka dumating dito yung action potential, nagbubukas to, lalabas na. Ito yung mga neurotransmitter, lumabas na. Released neurotransmitter molecules bind to postsynaptic receptors. So, dito yung mga receiver. Pupunta sila dito, yung mga neurotransmitter. Itong space class, ito yung sinasabi natin kanina na synapse. Itong gitna na to. Then 7, released neurotransmitter molecules are deactivated by either reuptake or enzymatic degradation. So, yun yung kapag nandito yung mga neurotransmitter, hindi naman lahat ay na-absorb ng postsynaptic neuron o receptor, kukunin ulit yan ng postsynaptic neuron. So, yun yung reuptake. Pero yung mga natitira dito ay sisirain or ililigpit ng mga enzymes. So, tinatawag sa enzymatic degradation. So, bakit ganun? Kasi nga, dapat malinis itong area na to. Malinis to palagi kasi kapag ito'y crowded, hindi makakapasok dito yung mga lumalabas o lalabas ng mga neurotransmitter sa susunod na action potential. Okay? Ano ba? Dapat tandaan. Basahin nyo lang to class. Marami kayong matutunan pa dito. Yung mga diniscuss ko is mga major lang. Marami pang dapat ditong matutunan. Okay? Ano ba bang hindi ko na discuss? Pang wala naman yata. Reuptake. Okay. So, ito na yung huli dito eh. Kung napapansin nyo, yung ating module ay maikli lang talaga yan. So, ayokong punuin siya ng punuin. Alam ko namang hindi nyo rin babasahin gaano yan pag masyadong madami. So, ito yung mga major topics lang. No, kung gusto nyo pa na madagdagan, or gusto nyo pa ma-explore talaga ang topic, basahin nyo yung book at nandun yung mga karagdagang information. Okay. So, I hope nasundan nyo ako at naintindihan niyo yung ating discussion. Okay? At sana din na-discuss ko yung mga dapat kong may discuss. Okay? So, pasensya na, medyo ang ilaw ko ngayon ay meron akong ring light dito sa taas. No, gabi kasi. So, ngayon ay 7:14 ng gabi. So, pasensya na kung ganyan yung naging background na ilaw. Okay, so ang activity dito sa module na to
is itong question na to. Why is it important for biopsychologists to understand neural conduction and synaptic transmission? So, pakisagot yan, wala akong nilagay ng ilang words. 300 words pala. Not more than 300 words. So, ito ay 20-point quiz ulit. So, napapansin niyo ang mga quizzes natin dito ay mga essay. Hindi akong bibigay ng quiz na multiple choice kasi napakadali nun. Babalikan niyo lang yung book, babalikan niyo doon bilang babasahin niyo habang sinasagutan, di na perfect niyo na. Although, hindi naman ibig sabihin na ayaw ko ma-perfect kayo. Ang gusto ko lang ay i-apply natin yung application ang mas maganda kasi. Kasi lahat naman makakasagot meron kang book. Pero itong application questions, ito ay pinag-iisipan. Okay? So, I hope nasundan nyo ang discussion. So, ganun ulit class. I never say goodbye. Gusto ko lang sabihin ay stay safe palagi. Lalo na sa panahon ngayon. Stay safe. Always be happy. See you in the next video.